interior po yun. Interior walang pinagkaiba sa mga ginagawa po namin. Pero syempre kapag natuloy na, so kita-kita na lang po tayo. Good morning. Good morning, araw ng linggo, November 24. Kuya Rigor, good morning. Morning, boss. Sideline si Kuya Rigor, oh. Pag day off. Dito kami nagkakilala ni Kuya Rigor. 3.5 to, boss. Ayan. Yero. Sige. Paludo. 3.5 din yung bakal. Yan, dito kami nagkakilala ni Kuya Rigor kasi yung mga dating kalakal ko sa project sa amin, sa kanya namin binibenta. Yan, pinapakilo. Ilan na, Kuya? 15.5. 15.5 yung bakal. Sige. Ito lang. Yan lang. Anong tawag doon? Yero? 5 tsaka yero. 3.5. Ano? Ito eh. 15.5. 155 tsaka 17. Sige, ililista ko na lang. Di, bebeyaran ko na. Bayaran mo na. Bebeyaran ko na para ano. 155. 15 kalate eh, no? O 155. 10 piso ang kilo. Siyempre, 155. siyempre kailangan din niyang kumita dyan. 15 na lang to, 15. 15. Sige. Para sarado. 170, no? Pera ko na. May pera. Para hindi ano. Gagayin yung puhunan eh. 170. Tapos nung time po na yon, dahil pumupunta siya sa site, nag-offer siya na ano ka na, Kuya, no? Na marunong ka magpintura. Ayun may yun. Talent, barnisador. Ayun, barnisador. 50, 60, 70, Ay, boss. sakto. 170, boss. Thank you. Sige. Yan yung mga kalakal po. Sige, Kuya, ingat ha. Yung mga nabibenta natin sa kanyang kalakal, iniipon po natin. Yan, pati ito ho, yung mga napagbaklasan na to. Yan, meron din pong kalalagyan to. Yan, iniipon po natin. Yan, para sa darating na Pasko, may may ano tayo, may pamasko sa tropa. Okay. Ayan mga karaos, good morning uli. Yan, good morning din sa aming mga kliyente. So araw nga ng linggo, tuwing araw ng linggo, ito po yung schedule namin para sa ocular visit. May mga naka-schedule tayo ngayon, dalawa sa The Farm Residence dito sa Kalibuyo. So first time namin makakapunta doon. Actually, susubukan po namin na puntahan yung subdivision at titingnan po natin kung kakayanin po ng renovation. Kung sakali magkasundo, so double check po namin kung kakayanin po ng aming services. Ayan, bali sila rin po yung hindi natuloy nung nakaraan kasi akala natin meron pa parating na bagyo. Tapos meron tayo pupuntahan ngayong umaga dito sa Sunrise Subdivision. Dito lang din po sa may paradahan na malapit po dun sa Riego de Dios na pinuntahan natin nung nakaraan linggo pa. Ayan mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po na to. Enjoy watching po. Tara. Yung Sunrise Subdivision nga po pala, nasa likod lang po ng Lumina. Ayan, sa likod ng Lumina dito sa phase 1 and 2. Kaya kung matutuloy kami nito, hindi naman din po ganun kalayo. Pero ang daanan po natin, ayan dito kila Master Batang to eh. Tapos shortcut tayo rito papuntang paradahan. Then ang pasok po natin dun sa kampo, kung saan ganun din yung dinaanan natin papunta sa Riego de Dios. Ayan, ganda-ganda ng weather. Ganito masarap mag-ocular, yung hindi umuulan, para maiikutan po natin lahat yung area. Ayan, biyahe muna tayo. Ito, palabas na tayo. Galing po dito sa barangay ng paradahan din. Ito na yung highway. So makalagpas lang po tayo rito. Ito na yun, dire-diretso na. Pagdating po ng 7-Eleven, kakanan na po tayo doon. Hahanapin na lang po natin yung Sunrise Subdivision. So ganun lang kalapit. Bali nasa likod nga lang po siya ng Lumina Homes, pero iikot po yung yung daanan. Iikot tayo. So ito lang yung only way para makapunta po tayo rin. Yan dito. Kung matuloy tayo, abot din po ng serbisyo namin to. Ayan na, 7-Eleven, ganun na kadali. Then kakanan na po tayo dyan sa sa kampo. So
So hindi ko lang alam kung ano yung mauuna, yung Riego de Dios na subdivision or yung Sunrise. Kasi balita ko kay Master Jojo, mas mauuna daw tong Sunrise sa daanan. Yung kakanan na lang tayo rito, then update na po tayo doon kung ano yung mga ipagagawa po ni client. Bali mauuna nga pala yung yung subdivision ng Riego de Dios. Lalagpasan pa po natin tong subdivision. Medyo, pero malapit na. Bali ito mga karaos, nandito na po tayo sa Sunrise subdivision. Mukhang marami na rin po nakatira dito. Ayan o. Yeah. Bali sa ano pala to? No, Tres Cruces. Yan, Tres Cruces na. Okay. Hanap lang tayo ng maluwag na area, tapos tatawagan natin si client. Ayan, good morning po kay Sir and Ma'am. Ayan yun, sila po yung nakamotor. Susundan po natin sila. Itong subdivision po na to, halos hindi na mukhang subdivision to, kasi parang public area na. Pakadami na rin palang tao. Parang kagaya dun sa dati kong na-ocular sa may Belvedere. Pero mas mukha naman pong to, mas mukha naman pong maayos at maluwag. Hindi siksik. Parang public no? Parang public area na to. Ang daming tao. Hindi kagaya po ng ibang subdivision na ginagawa namin. Ang dami ng tao. Ma'am, good morning po. Ako po si Lee. Saan po ang bahay niya? Ito ang bahay niya. Okay, sige. Papa-ocular ko sa'yo. Tara ha. Ayan, okay na po tayo rito. Bali nasa inner unit sila. Tapos nasa bandang kaliwa yung corner area. Maganda gumawa dito, kaso nga lang ang gusto po ni client dito, parang overall structural. Ano niya po to, ipapataas niya yung bahay, pati likod, pati yung harapan. Yan, bali iaangat po. Pero bigyan ko siya ng advice na medyo malaki-laki yung gastusan nun. Tsaka ipapavisit natin to kay architect itong unit. Siguro by next year magpapaschedule siya ng site visit or ocular sa architect po namin. Ayan, para mabigyan po siya ng quotation at saka ng mga gagawin. Dito, kahit na ganito yung mga unit, basta medyo maluwag pa tong kabila at saka rito, yan, may pag-asa tayong gumawa dito kasi medyo masikip at magkakaroon ng obstruction kapag sa stock file ng buhangin, graba, hollow blocks. So dito po pwede pa po daw natin gamitin yung space na yan tsaka rito. Ayan, bali maraming salamat po kay ma'am sa nagpa-site visit sa akin dito sa Sunrise. Ayan, sana matuloy kami sa susunod na taon, pero matagal pa naman po yun. Sana wala pang nakatira dito banda sa kaliwat at kanan niya na kapitbahay. So ang mangyayari po niyan, sample parang ganun Ayun, parang ganun na naka-extend na. At saka mabababa po yung kisame rito. Hindi na ako pumasok sa loob, maraming gamit Mababa yung kisame, bali tataasan po siya, pati ito, yung floor area niya, tataasan. Yan. Okay na tayo rito. May garage sila. Mama, una na po ako. Thank you. Ano pa yung pangalan niya? Leia. Leia po, Leia. Sige po. Una na po kami. Pakisabi na lang kay sir ha. Thank you po. So ito pa, labas na po tayo. Medyo masikip din. Kaya pag pumasok yung truck dito, mahihirapan. Pero yun nga, may pag-asa pa nga dun sa sa location nila dahil wala pa nakatira. Yan, parang ganyan yung gagawin Kaso nga lang, yung mga ganitong klaseng bahay, ganito yung pinuntahan ko nung sa Belvedere. Ayan. Sabi, magpapaalam lang ako. Sir, una na kami. Salamat po. Thank you. Ayan medyo masikip pa. Tapos ang mga ganyang bahay, kapag pina-improve mo siya, binagawa mo ng second floor, automatic yan, may mga ilang pader or yung buong second floor mawawasak po yan. Didemolish po yan lahat. Ayan, tapos ang disadvantage din kapag marami kang gamit, ipo-pull out mo yon. Ngayon maghahanap ka ng location kung saan mo muna siya ilalagay sa mahabang panahon. Sa mahabang panahon talaga Ibig sabihin yung hanggat hindi natatapos yung renovation, ayun,
kailangan nilang kumuha ng mauupahan. So yun lang naman, kung hindi ko man nasabi lahat at mabigyan kayo ng idea, yan, at least may na-share tayo ng konti. Hindi naman mahirap gumawa dito, basta yung location maayos. Hindi pa ba tayo naliligaw? Baka naliligaw na tayo. Dito ba yan? Wala naman akong ano, no? Hindi naman ako, diretso lang, no? Yan, salamat po uli kay Ma'am Leia at saka sa partner niya na si Sir. Yan, God bless po. So sa sa idea, sa range ng mga magagastos po, kung lahat naman po ay ipapagandahin niya, tapos dun sa kasama na po yung mga demolition, yung howling, yung transition din ng trabaho, manpower, siguro more than 1 million po ang magagastos po dun. Malaki-laki. Hindi naman din ganun kalaki yung yung floor area. Kumbaga pag na-extend yung unit, doon lalaki. Tsaka pag nalagyan po ng second floor. So propose niya isa second floor nga lang. Hindi kagaya nito. Mabot na ng mga third floor po to. Okay, bali mamayang hapon may ocular pa tayo dito sa may Kalibuyo sa The Palm Residence. Yan, magkikita naman po kami nila nila Ma'am Ria mamaya. Alright, tara. Yan, stop over kami rito sa Riego de Dios dahil may nagtitinda po ng melon. Yan yung Riego de Dios. Watermelon ba o yung melon? Melon yung tinuro natin eh. Yun, oh. Isa lang, ha. Isa. Tanong natin. Hindi, ang hinog nito, tingnan mo yung tangkay kung ano na, kung matanda na. Kasi may nabili nga ako yung hinog. Pero pag yung bago pa yung tangkay, mag-green pa, hindi pa hinog yun. Tangkay ba tawag doon? Yung pinaka dito? Ayan. Ito yung Riego de Dios. Ayan, subdivision. Bali mauuna pala to, tapos lalagpas tayo sa Sunrise. Yung project natin dito, inaasikaso na po nila ma'am sa sa architect natin. Yan lang binili mo? Ano ba? Yan. Ha? Yan. Watermelon. Kulay green. Kulay green yung watermelon. Hindi, meron siya na. Ay, ikaw, sige, bili ka. Kuha ka. 100. Magkano po yan? 106. 100 pesos pa. 106 pesos. 106. Okay. Magdadagdag pa po yata si Mrs. Ayan, okay na tayo. Pasalubong sa bahay. Ayan na. Tara, dito na po tayo sa bahay mga Karokaws. Ayan na, bali papunta po tayo ng The Palm Residence dito sa Kalibuyo, Tansa. Ayan, bago po yun shoutout po kay Lord Delisa Salazar. Ayan, Lord Delisa Salazar from PPH Tansa. Yan, shoutout po sa inyo. God bless and always ingat palagi. Yan, hapon na po. Bali ang usapan po ng namin po ni client doon is 3 PM. Yan, alis na po tayo. Tara. Okay, dito na po tayo sa The Palm Residences. Napakalayo pala nito sa amin. Bali parang naik na pala to itong location na to. Yan, kasama nga pala natin sila sila Master Jojo. Yan, sila Carol tsaka si Mrs. Yan, pasok tayo. Ito po yung style ng mga bahay dito. Pwede extension dito. Aba, pwede extension, slab hanggang harap po. Yan, yan yung mga gusto ng mga client namin, mga ganito. Tapos ito yung itsura ng bahay. Yan, dito kaliwa, pangalawang kanto kaliwa. Dapat may nakalagay dito sa plate number. Disclaimer lang, bali napakalayo na itsura nito sa pinunta namin kanina. Maluwag po rito, maluwag. Subdivision. Ang pagka ganito po ang itsura, panigurado. 5-4 25. Dun pa. Pag ganito po itsura, panigurado, may mahigpit din po dito. Ayan, pwede din yung window grills. Nasa labas yung installation niya. Mukhang ayun na yata si ma'am, no? Ayun, sa dulo. Naghihintay. Yun, doon.
tayo, nakakotse. Oh, ito. Ampila. Ito na. Ayun na meron silang price. Ito na nga, panigurado. Ayan, nakakaway na. Okay, mga karaos, nandito na tayo. Ayan na. Shoutout kay Sir Alan tsaka kay Ma'am Ria. May-ari po nitong unit. Bali, 42 square meter po yung floor area niya. Kagaya po doon sa ginagawa namin sa Lumina. And 66 square meter po yung kanyang lot area. Ayan na, pasukin natin. So, dito muna tayo sa interior. So, yung entrance niya sa main door nasa kanang side. Bali, sa renovation, dito sa interior walang pinagkaiba sa mga ginagawa po namin. Pero syempre kapag natuloy po kami rito, maraming technique and ideas ang papasok sa renovation dito. Okay, corrugated slab. Ayan po yung ginamit po dito. So, steel deck. Steel decking. Tapos ang unit po rito sa Dapan Residence, yung mga up and down unit, may poste po siya at may biga. So, isang example na naka-hollow blocks po yung CHB wall. Ito po. Yan, meron siyang may mga moisture po siya. Yan. So may poste, may biga. So cove ceiling dito, pero according kila Sir and Ma'am, yung wala po siyang strip light. So pwede po tayo maglagay ng tambol, center light, tayong PVC panel, then may mga pin light. Possible din na mailagay po dito yung kanyang dining area, bar counter and dining area. Yan dito. Tapos pwede rin po dito yung TV console or pwede rin dito. So ipa-finalize naman po namin yung bago tayo gumawa. Kasi itong toilet and bathroom, yan, pwede pong ilipat yan papunta po doon. Yan sa dulo. Yan, mababaklas din po to. Yan, ma-demolish po itong wall na to. Then yung extension niya, medyo malaki, proposed for second floor. Pwede na po rito yung isagad mo hanggang taas, pero dito naka-propose lang po yung renovation. So ang mangyayari hanggang dito lang yung extension na bahay, yung kwadrado rito, then naka-floor slab, pero yung mga bakal and foundation nun pwede nang iangat sa second floor balang araw kapag may budget na. Tapos sadyang matarik lang po talaga yung rito, yung hagdanan. Yan, medyo matarik to, pero yung steps and riser niya good naman. Kahit pa paano, tingnan nyo, pumapasok yung isang paa. Tsaka hindi naman po mahirap umakyat. Tapos ang kagandahan din po dito sa mga up and down units sa Dapan Residence, mataas po yung kanyang kisame. Ayan. So pag natapos po natin to, mataas. At saka maganda po dito, hindi po masyadong mainit yung ganito. Ayan, lalagyan din po namin ng insulation yan. Tapos sabi ko kay client, idamay na po yung repair and maintenance. Kagaya niya may tulo to, yun, kita mo, may ano siya, may mga butas. Then sa general rewiring, ayan, palit breaker na, tsaka palit na yung mga wiring. And overall tiling din, overall paint, 2 bedroom partition. Ayan. Ayan, ganito rito. Ayan. So bali ang mangyayari nito, kapag ka floor slab, tatanggalin na po yan. Yan, tatanggalin po yan. Then isasama na po yan sa flooring. Yan. Buhos. Pero ang unang namin, propose namin kay client, yun dito. Sagad na po hanggang dito. Kasi pwede naman. Teka, hindi ko mabuksan. Ayun. Yan, pwede naman po isagad na hanggang dyan. So ito magiging carport. Ang pwede na lang pong gawin dito isa trusses dahil na bubong. So long span na lang pati dun sa harapan. Yan, isara na natin. Yan, baka makalimutan po nila pag-uwi. So sliding ano na po siya, sliding window. Then pwede pong lagyan ng window grills. So nakita po natin dun sa ibang unit na pwede maglagay sa labas. Yan, mas maganda rin po kasi yung window grill sa labas. Yan. Pwede rin naman po rito sa loob kasi yung ano niya, yung CHB wall niya, yan, medyo malaki-laki pa. Siguro D5 yata or D6 ang ginamit po rito. Baka possible pa nga yata jack build to, mas maganda. Tapos dito naman po sa stairs and riser, bali tiles lang. Yan o, flat bar yung ginamit para dun sa bracing. Ganda rin, may dating din.
Yan, malawak-lawak to. Yung kulang-kulang 3 meters po to. Kaya po kasyang-kasya yung sasakyan dito. Yan. Yung design ng bahay. Tapos dito po sa harapan, gate and grills na lang po rito. Sa harapan na yan din. Dito, ano na lang po siya, bubong. Yan. Okay na tayo rito. Sir, okay na po. Ayan. Sige po. Pwede ba kayo sama sa video? Ayan. Ayan. Welcome po sana sa vlog ni Lienaki TV vlog. Ayan. So kita-kita na lang po tayo na sir. Maraming salamat. Maabangan niyo yung message ko. Sige po. Pag uwi ko, send ko kagad sa inyo yung mga contact person. Bye-bye. Bye-bye. Ang pangalan ni sir? Alan. Ay sir, Isaiah. Isaiah. Oh, ay. So, ito si Sander. Ayun pala. Nina. Ayan, maraming salamat po ulit. Thank you. Thank you. Okay na po tayo rito. Ayan, maraming salamat po kay Sir Alan at saka kay Ma'am Ria. Also dun sa mga anak din. Yan. Bali, asikasuhin na po nila yung mga requirements dito. Siyempre, meron tayong mga contact person para mas mapadali po yung ano nila, yung paglalakad ng requirements. Basta kompleto sa requirements yung magpapagawa. Tsaka may budget po sa pampalakad. Yan, madali po yan. Saan natin next year po to. Next year. Yan. Ma'am, thank you ulit. Ingat po kayo. Salamat. Thank you. Okay, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yung araw po ng linggo. Yung kita-kita na lang po uli for the next video. Ganda na sikat ng araw. Ayan, playground. Parang lumi na lang, ayan. Pero may ano sila. Ano to, clubhouse ba yan? Oh, clubhouse. Pamilya ganyan. Sa phase 3 yan yung Lumina. Yeah, let's go. Siya nga pala, malayo pala to mga ka-Row House. Malayo po sa location namin. Pero dahil ano, mabait po sila Sir and Ma'am. At saka kung magkakasundo po para sa total renovation po, gagawa tayo ng paraan para makapag-renovate dito. So yun lang po. Probinsya na pala to, no? Palayan. Puro palayan eh, tingnan nyo. Panay. Yun.